Hello po mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa inyo. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa mga kapatid, tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan, mababasa at mapapag-aralan. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit of God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang iyong mga salita ay lagi namin maunawaan at maitatak namin ito sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, O Diyos, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother Ochi po. Welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Kahapon, sinare ko po sa inyo ang chapter 22 na may pamagat na paggalang sa mga bagay na inihandog. Ngayon sa chapter 23 mga kapatid ay mga itinakdang kapistahan mga kapatid. Nandito po. At una, pista ng Paskwa, pista ng pag-aani, pista ng mga trumpeta, ang araw ng pagtubos sa kasalanan at pista ng mga tolda mga kapatid. Dito po kasi sa Israelita, no, sa mga Israelita, kanya-kanya po silang tolda mga kapatid. So, mag-umpisa na po tayo dito sa chapter 23 mga kapatid. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangilin, sabi dito, nila ang mga banal na pagtitipon. Sabi pa, ito ang sabi dito, magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayo nga magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y magpapahinga. Inulit na naman sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. Ulitin ko lang, no? Sabi dito, 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y magpapahinga. Sabi dito, iyon ang araw, iyon ay araw ng, sabi ng ating Diyos, banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, samahan kayo, saan man kayo naroroon. Saan man kayo naroroon, anumang bansa kayo, anumang lugar kayo, huwag kayong magtatrabaho sa ikapitong araw. Sabi yan ng ating Diyos. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Sabi pa dito mga kapatid, verse 4, pista ng Paskwa. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng ika-14 na araw na unang buwan. Sabi dito, bali ano yun mga kapatid, ika-14 na araw ng unang buwan. Bali, January 14. Tama po ba ako? Sabi, ika-14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho dahil banal na pagtitipon yun.
para kay Yahweh, mga kapatid. Kaya hindi nagtatrabaho ang mga tao, ang mga Israelita nung panahon na yun. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing aanihan, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis na unang ani ang dadali nila sa pari, mga kapatid. Ito iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at 1 taon pa lamang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng isang salop na harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog ng pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Mga kapatid, ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Verse 14, huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon, mga kapatid. Pista ng pag-aani dito sa chapter 15, mga kapatid. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog ng pagkaing butil, 2 tinapay na may pampaalsa, 1 salop na harina, ng bagong aning trigo, bago yun, mga kapatid. Ang gagamitin dito, ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tig-1 taong gulang, na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin, sabi ng ating Diyos. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tig-1 taong gulang bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito ay ihahandog ng pari kasama ng 2 korderong at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng isang banal na pagtitipon. May walang magtitira o magtatrabaho. Mga kapatid, walang matitira, lahat magtatrabaho. Walang magtatrabaho, isa man sa mga taong yun. Mga kapatid, walang magtatrabaho. Sabi pa dito, ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Verse 22, huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Paubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag nyo nang ubusin yung mga nasa gilid-gilid na inaani nila, mga kapatid. Itira na raw po yun para sa mga mahihirap, mga kapatid. Sabi pa dito, verse 23, mga kapatid, pista ng mga trumpeta. Nagpipista rin sila ng mga trumpeta. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ika-7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. Verse 26, ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moses ang ika-10 araw ng ika-7 buwan. Sinabi pa rin ni Yahweh, ulitin ko lang, kay Moses, ang ika-10 araw ng ika-7 buwan. Bali, July 10 po siguro ito, mga kapatid, kung hindi po ako nagkakamali, no? Ulitin ko lang, ang ika-7 araw ng ika-7 buwan
ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harap ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-ayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sinumang magtatrabaho. Yung sa araw na yun, mga kapatid, yung araw ng pagtubos ng kasalanan. Ulitin ko lang sa verse 29, ang hindi mag-ayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sinumang magtatrabaho. Kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon, saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag nga kayong magtatrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At sabi dito, at mag-ayuno kayo sa mga araw na iyon. Verse 33, mga kapatid, pista ng mga tolda. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin ito sa mga Israelita mula sa 15 araw na ulitin ko lang, mula sa 15 araw ng 7 buwan, bali July 15 po ba ito, no? Kung hindi po ako nagkakamali, ulitin ko lang, 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong pagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8 araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-alay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtatrabaho. Inulit na naman ng ating Diyos, mga kapatid. Verse 37, iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng iyong banal na pagtitipon. Inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog, sabi dito, na susunugin. Handog na pagkaing butil, handog na inumin ayon sa itinakda ng araw, ng bawat araw, no? Inumin, pagkaing butil, mga kapatid, yung mga susunugin. Bukod ito sa mga karaniwang araw, magpapahinga at ang mga handog na inyo ay iba pa sa mga araw na handog kay Yahweh. Sabi dito, sa mga pusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad sa panata. At verse 39, sa 15 araw na 7 buwan, sa 15 araw, ulitin ko lang ang verse 39, sa 15 araw na 7 buwan, pagkatapos ng pag-ani, 7 araw pa kayong, sabi dito, magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at 8 araw. Sa unang araw, sabi dito, pipista kayo ng mabubuting bungang kahoy naman, yung magagandang klaseng bungang kahoy, mga kapatid. Mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy. Sanga ng palmera, no, ulitin ko lang, at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. At verse 41, sabi dito, ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing 7 buwan. Taon-taon ito ay tuntunin, susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako, si Yahweh, ang inyong Diyos. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 23, no, mga kapatid. Ulitin ko lang, napakaraming pista, mga kapatid, na sinabi dito ng ating Diyos na dapat ipagdiwang ng mga Israelita.
Ulitin ko lang ang mga pamagat, mga kapatid, mga itinakdang kapistahan, pista ng Pasko, pista ng Pag-aani, pista ng trumpeta, no, ng mga trumpeta, araw ng pagtubos sa kasalanan, pista ng mga tolda, at yan daw ay gagawin habang panahon. At sabi nga mga kapatid, no, dito sa gayon nga ang inihayag ni Moses sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. Yan ang verse 44 mga kapatid ng chapter 23, no. Gayon nga ang inihayag ni Moses sa mga Israelita na gagawin nila na mga pista para parangalan ang ating Diyos, mga kapatid. Tayo po kaya, ano po kaya ang ating mga ginagawa ngayon? Noon marami silang ginagawa, mga pista, ikapitong araw, huwag talaga magtatrabaho, no? Paulit-ulit yan sinasabi ng ating Diyos. Dahil ang ating Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw nang likhain niya ang ating daigdig. No? Likhain niya lahat, ilagay niya ang lahat. Puno, tubig, isda, mga kapatid, mga hayop, sa lupa. Mga kapatid, sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. At dito, sinasabi niya rin ang pagpapahinga sa ikapitong araw. Yan kaya ay ating nagagawa pa, mga kapatid. Sabi niya dahil yun nga ay araw para kay Yahweh, sabi niya, sabi ng ating Diyos, na dapat talagang tayo nananalangin, nag-aawitan, papuri sa Kanya, tapos nananalangin ng sama-sama, mga kapatid, nagbabasa ng Biblia. Ganun po dapat ang ating mga ginagawa. Pero karamihan nga, sayang ang linggo, sayang ang Sabado, dahil double pay, di ba po? Pero dito makikita natin o mapapakinggan natin o mababasa natin na sinabi ng ating Diyos talaga yung ikapitong araw, dapat tayo magpahinga, mananalangin, sama-samang magbabasa ng Biblia. Mga kapatid, ganun po dapat ang ating mga ginagawa sa ngayon. Wala na nga po tayong hinahandog na napakarami sa ating Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung kagaya sa Israelita na mga hayop, butil, di ba? Yung mga susunugin, mga harina, yung mga trigo, mga kapatid, na inahandog nila sa ating Diyos para parangalan ang ating Diyos. Pero tayo, hindi na tayo ganun, no? Mag-alay sa ating Diyos. Naghahandog tayo yung 10% ng ating kinita sa buong isang buwan. At alam ko may mga tumutupad na o gumagawa niyan mga kapatid na nagbibigay talaga ng 10% nila, or kung hindi man nagbibigay sa church, may mga tumutulong din. Sobra pa sa 10% na tinutulong nila sa mga taong nangangailangan. Yan din po ay handog natin sa ating Diyos dahil tinulungan natin ang mahihirap o yung mga labis na nangangailangan, pinansyal, pagkain o damit man yan mga kapatid. Labis pa sa 10%, nalulugod po ang ating Diyos sa tuwing tayo tutulong, maghahandog, no? Sa tao ka man naghandog, nalulugod ang ating Diyos dahil ginawa mo yun para sa Kanya, di ba po? Kaya nalulugod ang ating Diyos. Magpatuloy po tayo ng pagtulong sa ating kapwa sa nangangailangan, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. At yung ikapitong araw nga, magbasa, mag-aral, manalangin, magpuri ng sama-sama. Yan po ang sinasabi sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. At alam ko na yan ay inyong sinusunod. Kaya salamat sa ating Diyos. Salamat din po sa pakikinig nyo na naman sa aking sharing ngayong umagang ito. Salamat po. Tayo po ay mananalangin mga kapatid. Samahan nyo po ako na tayo manalangin. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito. Thank you, Father God in heaven, sa mga sinabi mo nga, Lord, ngayong umagang ito. Pinaalala na kami maghandog, tumulong, magpahinga sa ikapitong araw, sumunod sa iyo, God. Yan po ang itinuturo mo sa lahat ng tao at sa amin ngayong umagang ito, God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Alam ko po na marami pong tumutupad niyan, mga kapatid, na ito rin mga nakikinig ngayong umagang ito sa aking sharing. Alam ko
na sila rin ay tumutupad, tumutulong, O God, nagbabasa, nagpupuri, nananalangin, oras-oras para sa inyo, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataon na yan na binigay mo sa amin lahat. Salamat muli sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Lord, sa sipag, talino, na ipinagkakaloob mo, lakas ng loob sa amin lahat, lalong-lalo na sa mga pastor, bishops, leaders na naglilingkod sa iyo, Father God. Salamat po dahil sila ay magpapatuloy sa inyong gabay, sa inyong tulong, Father God. Magpapatuloy kami na maghayag ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po muli, Lord, sa lakas, talino, sipag na ipinagkakaloob mo sa amin lahat, O God, at sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa lahat, Father God. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po. Lord, salamat din dahil inayos mo na ang bawat bansa. Magiging maayos ang bawat bansa, ang pamumuhay ng mga tao. Dahil kasama ka namin, sasamahan mo kami, poproteksyonan mo kami, gagabayan mo kami, lilingapin mo kami, Father God. Tuturuan mo kami lahat. Lahat ng tao, lahat ng bansa, at buong daigdig, magiging maayos na in Jesus' name. Wala nang virus, wala nang mamamatay, at wala nang magkakasakit in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Thank you, Father God. Magiging maayos na ang aming mga pamumuhay. Masaya, masagana, at tagumpay ang aming mga pamumuhay. In Jesus' name. In Jesus' name. At salamat po, Lord, sa paglayo mo sa amin sa mga anumang sakuna, kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Lagi mo po kaming inilalayo dyan, O God. Salamat po at salamat po sa lahat ng blessings, pagkain, pera, magagandang bagay, O God. Salamat po, Lord, sa protection and guidance na ipinagkakaloob mo po at kagalingan sa lahat ng may karamdaman in Jesus' name. In Jesus' name. Pinagaling mo na po sila lahat. Pinagaling mo na po lahat ng tao. Biniyayaan mo po at pinakain muli ang lahat ng nagugutom, O Diyos. Pinasaya ang lahat ng nalulungkot. Thank you, Father God. Maayos na ang aming mga pamumuhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin, at dadakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. Narinig na naman niya ang ating mga panalangin. Salamat uli sa inyo, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.